habang nasa Davao ako para sa isang 3 araw na business conference tungkol sa regional hotel procurement. Hindi ko akalaing ang isang tawag sa kalagitnaan ng gabi ang tuluyang wawasak sa natitira kong pagtitimpi sa pamilyang pinakasalan ko at magbubukas sa pinakamasidhing yugto ng buhay ko, sapagkat eksaktong alas 12:42 ng madaling araw nang umilaw ang cellphone ko at lumitaw ang pangalan ng anak kong si Maika, 8 taong gulang, karaniwang tulog na sa ganitong oras. At nang sagutin ko iyon ay hindi niya agad ako tinawag na mama sa masigla niyang boses gaya ng nakasanayan ko, kundi sa mahina, nanginginig, halos paos na bulong. Meoy, mama, natatakot po ako. Pinapasok po ako ni Lola sa kulungan ng aso para doon matulog at sa isang iglap ay tila may nagyelong bakal na tumarak sa dibdib ko. Napaupo ako sa gilid ng hotel bed, hindi humihinga ng maayos, habang sa kabilang linya ay naririnig ko ang mahinang hagulgol ng anak ko at ang tahol ng aso sa di kalayuan. Totoo, malinaw, hindi guni-guni, hindi bangungot, at sa likod ng lahat ng iyon ay ang tunog ng bakal na rehas na tila kumakalansing sa bawat galaw niya. Anak, nasaan ka mismo? Nasasaktan ka ba? Nandyan ba si Daddy? Sunod-sunod kong tanong habang nanginginig na ang kamay kong may hawak sa telepono, ngunit lalo lamang siyang napaiyak at sinabi, nasa likod po ako ng bahay, sa may kulungan ni Bruno. Sabi ni Lola, matutulog daw po ako rito kasi makulit ako at marunong lang daw akong magsumbong sayo. Si Daddy po, nasa taas, natutulog yata o ayaw lang lumabas. Mama, ang baho po at malamig, may lamok po. Hindi ko maalala kung paano ako nakatayo matapos kong marinig iyon. Ang alam ko lamang, sa mismong segundo na iyon, tumigil akong maging mahinahong manugang, tumigil akong maging asawa na laging inuunawa ang kahinaan ng asawa ko sa impluwensiya ng kanyang ina at naging isang inang handang baliin ang lahat ng formalidad, lahat ng hiya, lahat ng tahimik na pagtitiis para lamang mailayo ang anak ko sa bahay na matagal ko nang hinihinalang hindi ligtas, ngunit paulit-ulit kong pinilit paniwalaang baka nagkakamali lamang ako. Ako si Selena Marquez Castillo, 35 taong gulang, procurement director ng isang lumalagong hospitality group, asawa ni Dario Castillo at ina ni Maika, at kung may isang bagay na lagi kong ipinagmamalaki sa sarili ko, ay ang kakayahan kong manatiling kalmado. Sa gitna ng pressure, kaya kong harapin ang malalaking kontrata, magdesisyon sa daan-daang milyon, makipag-usap sa mga supplier na sanay man lamang at umuwi pa ring mahinahon sa bahay. Ngunit sa gabing iyon ay nawalan ng saysay ang lahat ng training ko sa composure dahil ang anak kong 8 taong gulang ay ikinulong na parang hayop sa bahay ng pamilyang pinasukan ko. Makinig ka sa akin, anak. Sabi ko, pinipilit ayusin ang boses ko kahit nararamdaman kong nanlalambot na ang tuhod ko. Hawakan mo ang telepono, huwag kang iiyak ng malakas kung natatakot ka. Ilagay mo sa bulsa mo kung kaya mo at sabihin mo sa akin kung may lock ba ang kulungan mula sa labas. Narinig ko ang pag-sniff niya at ang marahang kaluskos ng kanyang damit. May kandado po pero parang nakasara lang. Hindi nakalock. Natatakot po ako lumabas kasi baka pagalitan po ako ulit ni Lola. Napatayo ako ng tuwid. Huwag kang gagalaw muna. Nandyan si Tita Lina. Si Lina ang helper naming 2 taon nang nasa bahay. Tahimik ngunit mabait kay Maika. Madalas kong kakampi kapag nasa biyahe ako. Wala po. Pinauwi po ni Lola kanina kasi sinabi niya kaya naman daw niyang alagaan ako. Ang tiyan ko ay tila bumagsak. Iyon pala ang dahilan. Sinadya, maingat, pinlano. Hindi ito bugso ng init ng ulo. Hindi ito isang malupit na padalos-dalos na parusa. Ito ay kapangyarihang ginamit laban sa batang wala namang kalaban-laban. Anak, makinig ka ng mabuti. May pupuntahan si Mama. Huwag kang matutulog diyan. Kausapin mo lang ako. Naririnig mo ba ako? Opo. Mahinang sagot niya.
Binuksan ko ang laptop ko habang nakahawak pa rin ang telepono sa balikat ko, nakapag-log in sa booking site nang may bilis na parang hindi ko na kailangang mag-isip. At sa loob ng 5 minuto ay may nabili na akong pinakamadaling flight pauwi ng Maynila kahit triple ang presyo dahil madaling araw, kahit may mahigpit na baggage rules, kahit may kasunod akong keynote sa umaga para sa conference. Wala na akong pakialam. Kasabay noon ay tumawag ako sa kapatid kong si Paulo na nasa Quezon City at siyang iisang tao sa pamilya ko na hindi natitinag kapag ako'y umiiyak o galit. Bro, makinig ka. Sabi ko agad nang sagutin niya ang tawag na garalgal pa ang boses sa antok. Puntahan mo ang bahay ni Dario ngayon din. Ngayon, si Maika ay kinulong ni Corazon sa kulungan ng aso. Nasa biyahe ako pauwi. Saglit siyang natahimik at sa katahimikang iyon ay alam kong sinusukat niya kung tama ba ang narinig niya. Selena, inuulit ko ha, para sigurado ako ang pamangkin ko ay nasa kulungan ng aso ngayon. Oo, sige, sabi niya at biglang naglaho ang antok sa boses niya. Paalis na ako. Tawagan ko si Kapitan Joel at yung kaibigan kong pulis. Hindi ako papasok doon, nang ako lang. Doon ako unang huminga ng bahagya. Samantala, sa kabilang linya ay patuloy kong kinakausap si Maika, pinapasagot sa maliliit na tanong para hindi siya tuluyang lamunin ng takot. Anong suot niya? May kumot ba? Nasaan si Bruno? Kumakagat ba ang aso? May ilaw ba sa likod? Ano ang naririnig niya? Ang bawat sagot niya ay kutsilyo sa loob ko. Naka-school shorts lang po ako, mama. Yung aso po nasa kabilang side. Tahol ng tahol kanina pero tahimik na. Ngayon, may ilaw po sa kusina pero madilim dito. Sabi ni Lola, matulog daw po ako kasama ng aso para matuto raw akong sumunod. Napakagat ako sa loob ng pisngi ko hanggang malasahan ko ang dugo. Naalala ko ang biyenan kong si Corazon Castillo. Perpektong plansada ang blouse, laging nakapulseras ng santo, ngunit ang dilay mas matalim pa sa kutsilyo ng kusina. Babaeng buong buhay na naniwalang pag-aari niya ang lahat ng taong nasa paligid niya dahil matagal siyang naging sentro ng bahay. Mula nang ikasal ako kay Dario, ay alam ko nang hindi niya ako gusto. Ngunit sa unay, inakala kong ang dahilan ay simpleng selos lamang sa babaeng nagnakaw sa anak niya. Kalaunan ko naunawaan na hindi pala ako ang tunay niyang kaaway kundi ang kahit anong bagay na wala siyang kontrol. At sa malas niya, ako ay babaeng may sariling trabaho, sariling kita, sariling isip, at lalong hindi madaling pikutin sa takot. Kaya sa loob ng 9 na taong pagsasama namin ni Dario, paulit-ulit niya akong sinubukang paliitin, una sa parinig tungkol sa pagiging career woman ko, pagkatapos sa panghihimasok sa pagpapalaki ko kay Maika, at kalaunan sa pag-uudyok kay Dario na ako raw ay masyadong mayabang dahil ako ang mas malaki ang kinikita. Noong mga unang taon ay nilalabanan pa ako ni Dario paminsan-minsan, ngunit unti-unti ring nauubos ang lakas niyang salungatin ang ina niya hanggang sa naging bihasa na siyang ipaliwanag palagi ang kalupitan ni Corazon sa linyang, ganun lang talaga si mama, wag mo nang patulan. Pero may mga bagay na hindi pinapalagpas at isa roon ang pagtrato sa anak ko na parang hayop. Pagdating ko sa airport ay parang may sariling isip ang katawan ko, naka-check-in, naka-print ang pass, natatawagan si Paulo, na ipapadala ang screenshots ng tawag logs, at nakakausap pa ang front desk ng hotel para ipakuha ang gamit ko sa room at ipadala sa opisina sa susunod na araw. Sa boarding gate ay muling tumawag si Paulo. Naroon na raw siya sa bahay namin kasama si Barangay Captain Joel at isang pulis na kakilala niya, ngunit ayaw buksan ng guard ang gate hanggat walang basbas ni Corazon dahil nasa title raw ng bahay ang pangalan nito. Buksan ninyo ang gate o tatawag ako ng Child Protection Desk at trespassing with unlawful detention ang kasunod niyan. Narinig kong sigaw ni Paulo sa background habang nasa telepono. Kasunod noon ay ang boses ng kapitan, mas kontrolado ngunit mariin. May report po kami ukol sa menor de edad. Huwag ninyong patagalin. Ilang segundo pa ay narinig ko ang langit-ngit ng gate at ang pagbilis ng hakbang nila. Sel, papunta kami sa likod. Hawakan mo si Maika sa linya, sabi ni Paulo. Maika, anak,
Maririnig mo si Tito maya-maya. Sumagot ka sa kanya. Opo, mahinang sagot niya. Pagkatapos ay nangyari ang isang bagay na hinding-hindi ko malilimutan. Sa gitna ng maingay na airport, mga anunsyo ng delayed flights, rolling luggage at ilaw na puti at malamig. Narinig ko sa telepono ang pasigaw na boses ni Corazon. Ano itong ginagawa ninyo sa bahay ko? Wala kayong karapatang pumasok dito sa disoras ng gabi. At kasunod noon ang mas mabigat na sigaw ni Paulo. Nasaan ang bata? Nasaan si Maika? Sumunod ang ilang sandali ng kaguluhan, yabag, tahol ng aso, at pagkatapos ay ang umiiyak na boses ng anak ko, mas malakas na, Tito. Napaupo ako sa pinakmalapit na upuan sa gate at tuluyang napaiyak sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang tawag, hindi sa panghihina kundi sa ligalig na lumuluwag ng kaunti dahil may nakarating na sa kanya. Narinig ko ang kinalansing ng pinto ng kulungan, ang mura ni Paulo sa galit at ang boses ni Maika na nanginginig habang paulit-ulit na nagsasabing, Mama, nandito na si Tito. Mama, nandito na si Mama sa phone. Anak, nandito lang ako, sabi ko habang nanginginig ang dibdib ko. Maya-maya'y si Paulo na ang nagsalita, hingal at galit na galit. Sel, nasa labas na siya. Nakasiksik sa sulok, mabaho, may kagat ng lamok at nanginginig. Hindi ako magsasalita ng mas marami baka masuntok ko ang biyenan mo sa harap ng kapitan. Nasaan si Dario? Tanong ko sa boses na wala nang natitirang init. Nasa taas, kabababa lang. At ang gago, ang sabi, hindi raw niya alam na sa kulungan natutulog si Maika, akala raw nasa utility room. Tangina, Selena, utility room man o kulungan, pareho pa ring hayop ang tingin nila sa bata. Pumikit ako sa isang iglap na wala ang huling piraso ng awa ko kay Dario. Hindi mahalaga kung alam niya ang eksaktong lugar o hindi. Ang mahalaga, ang anak namin ay umiiyak sa gitna ng gabi at wala siya roon, pinabayaan niya. Iyon ang katotohanan. Dalhin mo si Maika sa inyo muna. Ipacheck mo agad kung may sugat at kuhanan ng larawan. Huwag ninyong iiwan ang bahay ng walang barangay blotter, sabi ko. Ginagawa na, sagot niya. At si Corazon, nagwawala. Sinasabi niyang dinidisiplina lang daw ang bata dahil sumagot-sagot. Napatawa ako ng maikli. Iyong tawang wala ng lambot. Mabuti. Hayaan mo siyang magsalita pa. Mas maraming salita, mas maraming lubid. Sa 45 minutong flight na iyon ay hindi ako nakatulog. Tinitigan ko lang ang itim na bintana at isa-isang binalikan ang mga senyales na binaliwala ko noon dahil gusto kong iligtas ang ideya ng pamilya. Naalala ko noong 5 taong gulang si Maika at pinilit ni Corazon na wag ko raw sanaying yakapin ng yakapin dahil lalaki raw itong malambot. Naalala ko noong isang beses sinabi niyang kapag may mali ang bata, itali raw sa upuan ng matuto. Akala ko noon, matatandang salita lang iyon. Lumang pagpapalaki, ingay ng mga taong hindi na inabot ang makabagong child psychology. Hindi ko inakalang may kakayahan siyang gawin ng literal ang kalupitan. Naalala ko rin ang isang insidente 2 buwan bago ang gabing iyon nang sabihin sa akin ni Maika, Mama, ayoko po kay Lola, kapag wala ka, pinapagalitan niya po ako kahit hindi naman ako maingay. Kinausap ko si Dario tungkol doon at ang sagot niya lang, baka praning ka lang, hindi naman sasaktan ni Mama ang apo niya. Doon ako nagkamali. Sa sobrang tagal kong inuunawa ang kabobohan niya bilang anak at asawa, nakalimutan kong ang kabobohan ay mapanganib kapag may batang umaasa sa iyo. Paglapag sa Maynila ay halos tumakbo ako palabas ng terminal. Sa parking area ay naghihintay na si Paulo. Pagbukas ko pa lang ng pinto ng sasakyan ay naramdaman ko na ang bigat ng gabing iyon sa mukha niya. Nasa kondo namin si Maika, sabi niya habang umaandar kami. May pictures na ako. May blotter. May doctor's note na rin from the ER. Mild hypothermia. Insect bites. Heightened anxiety. Wala namang fracture o sugat. Pero grabe ang panginginig niya kanina. Napapikit ako saglit. At si Dario, tumatawag. Hindi ko sinasagot. Sinubukan akong harangin sa bahay. Sabi niya, pag-usapan na lang daw sa loob ng pamilya. Napakagat ako sa ngipin ko.
sa loob ng pamilya. Paboritong lungga ng mga abuso ang linyang iyan. Lahat gustong itago sa loob ng pamilya para walang managot. Hindi na pamilya ang tawag sa bahay na iyon, sabi ko. Crime scene na. Nang makita ko si Micah sa kondo ni na Paulo at Ivy, nakabalot sa kumot at nakahiga sa sofa bed, doon ko muntik mawalan ng lakas. Namumugto ang mata niya, gusot ang buhok, at kahit tulog na, ay kita pa rin sa noo ang tensyon ng batang nagpilit magising sa takot. Lumuhod ako sa tabi niya at marahan ko siyang hinaplos. Nagmulat siya at sa sandaling makilala niya ako ay sumikdo ang buong katawan niya. Niyakap ako ng ubod higpit at doon na ako tuluyang umiyak. Mama, akala ko po hindi ka makakauwi. Bulong niya. Bumalik ako agad anak, sabi ko. Hindi na mauulit to. Pangako. Sumingit si Ivy at marahang ibinigay sa akin ang maliit na panyo. Nagigising siya kada ilang minuto. Sabi niya, paulit-ulit niyang sinasabing huwag mo raw siyang iwan kay Lola. Tumango ako nang hindi makapagsalita. Kinabukasan ay hindi ako dumiretso sa opisina, hindi ako nagtungo sa bahay para makipagsigawan at hindi ako sumagot sa 52 missed calls ni Dario. Sa halip ay ginawa ko ang bagay na magpapamukha sa kanila na ang gabing iyon ay hindi simpleng eskandalo sa loob ng pamilya, kundi simula ng katapusan ng kontrol nila sa buhay ko at ng anak ko. Dumiretso ako sa abogado. Hindi sa kamag-anak, hindi sa parish priest, hindi sa mediator na laging payo ay pag-usapan muna. Dumiretso ako sa isang matibay na law office na kliyente rin ng hotel group namin at hinarap si attorney Bianca Reyes, isang babaeng may malayelong tindig at reputasyong hindi pumapayag na gawing romantikong drama ang mga kasong ang totoo ay karahasan. Inilatag ko sa kanya ang lahat ang tawag ni Micah, ang audio recording ng mismong gabing iyon dahil naka-auto record pala ang mga tawag sa phone ko, ang mga litrato ng kulungan, ang blotter, ang medical report, ang history ng panghihimasok ni Corazon at ang kawalan ng aksyon ni Dario sa maraming naunang reklamo ko. Tahimik lang siyang nakinig. Pagkatapos ay ibinaba ang salamin at sinabing, Miss Castillo, gusto mo ba ng temporary outrage o permanenteng proteksyon? Tiningnan ko siya ng diretso. Permanenteng proteksyon. Tumango siya. Good, because this is not just a family misunderstanding. This is child abuse exposure, emotional harm, neglect, and enabling. We move fast. Sa loob ng araw ding iyon, ay naghain kami ng urgent petition para sa protection order, sole interim custody, at restraining conditions laban kay Corazon, habang inihahanda rin ang hiwalay na legal action para sa kapabayaan ni Dario at child endangerment exposure. Kasabay noon ay pinapadalhan ko ng formal notice ang school ni Micah na walang sinuman mula sa pamilyang Castillo, kabilang si Corazon, ang maaaring sumundo o makipag-ugnayan sa bata nang walang nakasulat kong pahintulot. Hindi pa ro natapos ang ginawa ko dahil ang bahay na pinagmulan ng gabing iyon ay matagal nang naging instrumento ni Corazon upang kontrolin kami. Bahay ko ito, rules ko ito, ang paborito niyang linya. Nagpasya ako sa mismong araw ring iyon na kumuha ng sarili naming tirahan ni Micah at ilipat ang lahat ng personal naming gamit bago pa man makabuo ng kwento ang kampo nila na ako ang biglang naglayas. Tumawag ako sa HR director namin na dati nang nag-aalok ng serviced apartment dahil sa madalas kong travel schedule at tinanggap ko ang corporate housing package na ilang beses ko nang tinanggihan noon para raw mapanatili ang pamilya. 3 oras lang at may susi na ako sa isang fully furnished unit sa BGC na may security, CCTV at access control. Mga bagay na noon ay iniiwasan kong isipin na kakailanganin ko laban sa sarili kong asawa at biyenan. Hapon na nang sa wakas ay hinarap ko si Dario, ngunit hindi sa bahay kundi sa conference room ng law office kasama ang abogado ko. Pumasok siyang namumutla, walang tulog at halatang umaasang kaya pa akong kausapin sa lambing o sa pamilyar niyang pangangatwiran. Nang makita niya si Attorney Bianca ay agad na nagbago ang tindig niya. Selina, ano ba ito? Sobrang laki naman nito para sa isang maling disiplina lang ni Mama, sabi niya.
Ang boses niya ay halong inis at takot, parang lalaking hindi makapaniwala na may konsekwensya ang gabi-gabing pagtatakip niya sa kapalpakan ng ina niya. Hindi ako agad nagsalita. Ipinatugtog ni attorney. Bianca, ang audio clip ng tawag ni Maika. Puno ng conference room ang nanginginig na boses ng anak ko. Mama, pinapasok po ako ni Lola sa kulungan ng aso. Hindi na kinailangang magsalita pa ng marami ang recording. Nakita kong namatay ang kulay sa mukha ni Dario habang naririnig niya ang iyak ng sariling anak. Ngunit kahit sa sandaling iyon ay pinili pa rin niyang humanap ng palusot. Hindi ko alam na ganun kalala, mahina niyang sabi. Akala ko nasa dirty kitchen lang siya kasi makulit. Makulit? Putol ko. At iyon ang unang beses na nagsalita ako. Makulit? 8 taong gulang ang anak mo, Dario. Hindi siya kriminal, hindi siya hayop. At kahit dirty kitchen pa iyon, hindi ka ba nahihiya sa sarili mo na ang pamantayan mo para sa maayos na pagtrato sa bata ay kung kulungan ba ng aso o utility room? Napayuko siya, ngunit hindi pa rin lubos ang pagsisisi sa mukha niya. May bahagi pa ring nagtatanggol sa sarili. Doon ko tuluyang nakita ang katotohanang matagal kong iniiwasan. Si Dario ay hindi biktima ng ina niya. Katuwang niya ito sa bisa ng paulit-ulit na pananahimik. Ang mga taong laging nasa gitna lang, sa gitna ng pang-aabuso, ay nakatayo talaga sa panig ng nang-aabuso. Ano ang gusto mo mangyari? Tanong niya sa wakas. Parang umaasang kaya pang i-negotiate ang dangal ng anak namin. Ipinatong ko ang palad ko sa mesa. Ito ang mangyayari. Hindi mo muna makikita si Maika maliban kung may supervised setting at malinaw na kondisyon. Ang ina mo ay hindi nalalapit sa anak ko kahit saang lugar, bahay, school, simbahan, birthday, wala. Umalis na kami sa bahay ninyo. Ang anumang communication mo sa akin dadaan sa counsel ko. At higit sa lahat, ipapasok ko sa korte ang buong katotohanan ng gabing iyon para kung sakaling ulitin ng ina mo sa ibang bata ang ginawa niya, may record siyang makakaharap. Selina, sobra ka naman, bulalas niya. Nanay ko pa rin yun. Tiningnan ko siya ng direkta at anak ko si Maika. Tumahimik ang silid. Doon niya marahil naunawaan na ang babae sa harap niya ay hindi na iyong asawa niyang sanay magkompromiso para lang hindi magkagulo sa hapag ni Corazon. Nang lumabas siya ng conference room, hindi ko alam kung galit ba siya, takot o tuluyan nang nawalan ng direksyon. Sa akin, wala nang mahalaga roon. Ang mahalaga ay ligtas ang anak ko at may aksyon ng nakasulat. Ngunit ang pinakamabigat na hakbang ay hindi pa tapos sapagkat alam kong hanggat si Corazon ay mayabang pa ring nakakaupo sa bahay niya na iniisip na kaya niyang takutin ako sa pamamagitan ng edad, pagiging biyenan at impluensya sa simbahan, hindi niya mararamdaman ang tunay na bigat ng ginawa niya. Kaya ginawa ko ang bagay na ikinaputla ng buong angkan nila. Sa tulong ng abogado ko at ng child psychologist na sumuri kay Maika, formal kong iniharap sa family gathering ng mga Kastilyo, iyong lingguhang salo-salo na laging puno ng peke at pakitang tao ang certified copies ng blotter, medical report at petition. At sa halip na makiusap sa kanila, naintindihin ako. Tahimik kong sinabi sa harap ng mga kapatid ni Dario, mga pinsan, mga tita, at maging sa isang pari nilang kumpare na madalas tawagin ni Corazon kapag gusto niyang palabasing banal siya. Narito ang dahilan kung bakit hindi na mahahawakan ng biyenan ko ang anak ko. Narito ang dahilan kung bakit hindi na kami babalik sa bahay niya. At narito ang dahilan kung bakit kung sino man sa inyo ang tutulong magtago, magpalusot o manakot sa anak ko para bawiin ang salaysay niya, isasama ko rin sa kaso. Walang sumagot agad. Kita ko ang unti-unting pamumutla ng ilang tiyahin, ang pagyuko ng 2 hipag na dati natatawa lamang sa mga disiplina ni Corazon, at ang titig ng matandang kapatid nitong lalaki na waring ngayon lang nagdurugtong-dugtong ang maraming bulong sa nakaraang mga taon. Si Corazon na nasa kabilang dulo ng sala ay unang sumigaw. Pinapahiya mo ako sa sarili kong pamilya. Napalingon ako sa kanya at ngumiti ng malamig. Hindi po, kayo ang gumawa niyan noong pinatulog ninyo ang apo ninyo sa kulungan ng aso. Ako lang ang tumigil sa pagtatakip.
Sa unang pagkakataon, simula nang makilala ko siya, wala siyang naibato kundi namumutlang galit. Naramdaman ng buong pamilya na hindi ito simpleng tampuhan ng manugang at biyenan. Ito ay record, ito ay ebidensiya, ito ay pangalan na maaaring masunog sa labas ng sala. At sa mga pamilyang ang tanging puhunan ay reputasyon, iyan ang tunay na bangungot. Ngunit hindi rin ako nagsinungaling. Hindi ako nag-imbento. Hindi ko pinalaki ang kwento. Sapat na ang totoo. Sa mga linggong sumunod, nagsimula ang therapy sessions ni Maika. Noong unay hirap siyang matulog nang patay ang ilaw. Nagigising siya sa gitna ng gabi at hinahanap ang kamay ko. Nagtatanong kung nakalakba ang pinto ng kwarto at kung alam ko raw ba kung nasaan siya. Sa bawat pagkakataong naririnig ko ang tanong na iyon ay mas tumitibay ang desisyon ko. Hindi ito simpleng issue ng galit ko sa biyenan ko. Ito ay pagprotekta sa isip ng batang hindi dapat natuto ng ganito kaaga na may matatandang kayang gumamit ng hiya at takot bilang sandata. Minsan, sa isang session, sinabi ng psychologist sa akin na ang pinakamahalaga raw sa mga batang nakaranas ng ganitong trauma ay ang agarang aksyon ng ligtas na magulang. The child needs to know someone came for her, sabi niya. Napapikit ako roon dahil iyon mismo ang naging ugat ng pinakamabigat kong sisi sa sarili sa unang 2 linggo na wala ako roon nang mangyari iyon. Ngunit unti-unti kong natutunang ang mas mahalaga ay dumating ako. Hindi ako nagduda. Hindi ko pinalipas hanggang umaga. Hindi ko sinabi sa anak kong tiisin muna. Umalis ako agad, bumalik ako agad at binago ko ang buong takbo ng buhay namin para hindi na iyon maulit. Si Dario ay nag-text sa akin ng napakarami sa mga sumunod na araw, mahahabang mensaheng may halong pagmamakaawa, pangangatwiran, pagsisi, at minsan ay sumbat pa na sinisira ko raw ang relasyon ng anak ko sa pamilya ng ama niya. Isa lang ang isinagot ko sa huli, ang sumira niyan ay ang gabing wala kang ginawa. Pagkaraan noon ay counsel to counsel na ang lahat. Nabalitaan ko ring nagsimulang umangal ang ilang kamag-anak ni Corazon dahil baka raw madamay ang pangalan ng pamilya sa barangay at school community. Minsan, tumawag pa ang isa niyang kapatid na babae sa akin para sabihing huwag ko raw ipakulong si Corazon dahil matanda na ito. Tiningnan ko lang ang phone ko at napangiti sa pait. Kakaiba ang mundo kapag bata ang biktima. Hinihingi sa kanya ang pangunawa. Kapag matanda ang gumawa, hinihingi sa iba ang awa. Hindi ko sinagot ang tawag. Hindi ako naghahanap ng paghihiganti sa anyong drama. Ang hinahanap ko ay hangganan. At ang hangganan, kapag malinaw, ay mukhang kalupitan lamang sa mga taong sanay lumabag dito. Dumating ang araw ng unang hearing para sa protection order at hindi ko akalaing ganoong kabigat ang mararamdaman ko nang makita si Corazon na nakaupo sa kabilang panig ng silid, nakasuot ng kulay cream na blouse, rosaryo sa kamay at mukha ng inang naaapi. Kung hindi ko alam ang ginawa niya, baka ako man ay malinlang sa tagpong iyon. Ngunit sa loob ng folder ko ay naroon ang mga litrato ng maruming kulungan, ang kumot na basa at may amoy aso, ang medical note, ang transcript ng tawag, at ang drawing ni Maika sa therapy kung saan iginuhit niya ang sarili niyang nasa likod ng rehas habang may malaking babaeng nakatayo sa labas. Wala nang mas malinaw pa roon. Nang tanungin ng hukom kung bakit ko hinihingi ang agarang proteksiyon, hindi ako nagdrama. Hindi ako sumigaw. Isinalaysay ko lang ang gabing iyon sa pinakamalinaw na paraan. At sa dulo, sinabi ko, Your Honor, hindi ko hinihiling na mahalin ng biyenan ko ang anak ko. Hinihiling ko lamang na hindi na siya muling magkaroon ng pagkakataong saktan ito sa pamamagitan ng takot. Nang pakinggan ang audio clip at tingnan ang initial evidence, kitang-kita ko ang unti-unting pagkaubos ng kulay sa mukha ni Corazon. Iyon ang unang beses na marahil niya naunawaan na ang dating niyang disiplina ay hindi na nakakulong sa loob ng bakuran niya. Nasa record na ito. Nasa batas na. Nasa harap na ng mga taong hindi kayang takutin ng linyang bahay ko ito. Pansamantalang naibigay sa akin ang lahat ng hiningi naming agarang proteksiyon. Pagkalabas namin ng hearing room ay nagtangka si Corazon na lumapit sa akin. Selina, sobra ka.
Pinalaki mo ito. Hindi mo ba naiisip ang anak ko? Napalingon ako sa kanya. Naisip niyo ba ang apo ninyo noong pinatulog niyo siya sa kulungan? Hindi siya agad nakasagot. Sa likod niya ay nakita kong nakatayo si Dario, mukhang wasak at tuluyang hindi na alam kung saan kakampi. Hindi ko siya pinansin. Sa mga sumunod na buwan ay tuluyan nang nag-iba ang takbo ng buhay namin ni Maika. Naging mas tahimik ang umaga sa bagong apartment, mas magaan ang pagpasok niya sa school dahil hindi na siya dumadaan sa malamig na tingin ng lola niyang laging may pintas, at unti-unti rin siyang bumalik sa dati niyang tawa. Isang hapon, habang nagdodrawing siya sa dining table, bigla niyang sinabi, "Mama, dito po sa bahay natin hindi amoy galit." Napatingin ako sa kanya at hindi agad nakapagsalita. Ganoon pala iyon kasimple sa isip ng bata. Amoy galit. Ang dating bahay ay amoy galit. Ang bago naming bahay ay amoy ligtas. Doon ko naunawaan na kahit gaano kalaki ang mawawala sa akin sa paglayo, ang ilusyon ng buo ang pamilya, ang formalidad ng may asawang kasama sa school events, ang komportabling arrangement ng iisang malaking bahay, hinding-hindi iyon kasing halaga ng kapayapaang naamoy ng anak ko sa isang espasyong wala ang takot. Nang tumagal pa, may ilang tao sa simbahan at komunidad na nagtangkang kausapin ako para sa pagkakasundo. Bawat isa sa kanila ay iisa ang tanong, hindi ba pwedeng ayusin sa mahinahon? At sa bawat pagkakataon ay iisa rin ang sagot ko, maayos ko nang inaayos, sa paraang hindi na mauulit. Dahil maraming tao ang mahilig sa salitang pagkakasundo, basta hindi sila ang nabiktima. Ngunit ang pagkakasundo na walang pananagutan ay isa lamang mas mabagal na anyo ng pagbabalik sa kulungan. Isang gabi, makalipas ang halos 4 na buwan, may natanggap akong mensahe mula kay Dario. Pwede ba kitang makausap ng personal, hindi para sa kaso, bilang ama? Matagal ko yung tinitigan. Sa wakas ay pumayag ako, ngunit sa kafe, sa lobby ng office tower ko at sa oras ng tanghali nang dumating siya. Hindi ko na siya halos makilala. Hindi dahil sa itsura, kundi dahil sa bigat ng kawalan niya ng sentro. Minsan ay guwapo siya sa paraan ng mga lalaking tahimik at maasikaso. Ngayon ay mukha na lamang siyang lalaki na buong buhay umasa sa ibang tao para magdesisyon sa tama at mali. Umupo siya at matagal na hindi nagsalita. "Mahal ko si Maika," sabi niya sa wakas. "Hindi sapat," sagot ko agad. Napayuko siya. "Alam ko." Tahimik kami ng ilang sandali. Pagkatapos ay sinabi niya ang hindi niya kailanman nasabi noon. "Dapat noon ko pa kayo inilayo kay mama." Tinitigan ko siya. "Oo." Natakot ako sa gulo. "At ang pinili mong kapayapaan ay ang takot ng anak mo." Napapikit siya. "Alam ko." Ilang buwan na ang nakalipas ngunit hindi na ako naaantig ng mga pag-aming huli na. Hindi dahil bato na ang puso ko, kundi dahil natuto akong kilalanin ang pagitan ng kalungkutan at pagbabago. "Anong gusto mo, Dario?" Tanong ko. "Gusto kong bawiin kahit kaunti," sagot niya. "Handa akong sumunod sa lahat ng kondisyon. Therapy, parenting classes, supervised visits, kahit ano. Ayokong lumaki si Maika na iniisip na pinabayaan ko siya." Huminga ako ng malalim. Hindi niya iisipin iyon. Malalaman niya iyon sa ginawa mo. Ang tanong lang ay kung ano ang gagawin mo mula rito. Hindi pa iyon kapatawaran. Hindi rin iyon pinto pabalik. Ngunit doon, nagsimula ang tanging daang pwede kong payagan, isang daang nakabatay sa gawa, hindi sa apela. Sa utos din ng proseso, dumaan siya sa counseling at parenting intervention, at sa loob ng mahigit 1 taon ay supervised lamang ang pakikipagkita niya kay Maika. Sa bawat session ay may notes. Sa bawat paglabag ay may consequence. Hindi na ako ang babaeng sasabihan niyang, "Huwag na nating gawing legal." Lahat legal, lahat may sulat, lahat malinaw. Samantalang si Corazon, na minsang buong yabang na naghahari sa bahay niya, ay unti-unting naging anino ng sarili niya sa komunidad. Hindi ko kailanman ipinagkalat ang kwento sa social media. Hindi ko kailanman binastos siya sa mga kapitbahay. Hindi ko iyon kinailangan.
Kumalat ang totoo sa paraang natural kapag maraming saksi ang isang gabing may barangay, may pulis at may batang inilabas sa kulungan ng aso. Ang mas mahalaga, may dokumento na. Kaya sa tuwing susubukan niyang magpakabait sa harap ng ibang tao, may nakahandang katotohanan laban sa alamat na gusto niyang buuin. Minsan, narinig ko sa isa kong kaibigan na nakita raw si Corazon sa misa, tahimik, hindi na sentro ng mga bulungan gaya noon. May kung anong bahagi sa akin ang nakaramdam ng lungkot, hindi para sa kanya, kundi para sa lahat ng taon na nasayang dahil sa babaeng mas pinili ang kapangyarihan kaysa lambing sa sariling apo. Ngunit hindi na ako bumalik doon. May mga pinto na kapag isinara mo para sa kaligtasan, hindi na dapat muling buksan para lang pagbigyan ang nostalgia ng ibang tao. Makalipas ang halos 2 taon, isang gabi habang naghahanda kaming matulog ni Micah sa apartment na mas maliit kaysa sa dating bahay ngunit mas maluwag ang hininga, bigla niyang tinanong ako, "Mama, bakit po ako pinatulog ni Lola sa kulungan?" Tumigil ako sa pagtitiklop ng damit. Isa sa mga tanong na alam mong darating, ngunit umaasa ka pa ring baka hindi na kailanganing sagutin. Naupo ako sa gilid ng kama niya. May mga matatanda, anak, na kapag galit o gusto nilang kontrolin ang iba, nakakagawa sila ng masasamang bagay. Hindi mo kasalanan yon, hindi dahil makulit ka, hindi dahil may mali sa'yo. Mali lang ang ginawa niya. Tinitigan niya ako ng matagal, saka tumango. Pero dumating ka po. Napangiti ako, kahit may luha sa mata ko. Oo, dumating ako. Yumakap siya sa akin at pumikit. At sa yakap na iyon ay naintindihan ko na iyon pala ang pinakamahalagang bahagi ng buong kuwento. Not the court orders, not the documents, not the pamumutla ng pamilya ng asawa ko nang iharap ko sa kanila ang batas at katotohanan. Not even the collapse of Corazon's little empire inside her own house. Ang pinakamahalaga ay ang simpleng katotohanang tatawag ang anak ko sa dilim at may darating para sa kanya. Kaya kung may magtatanong sa akin ngayon kung ano ang isang bagay na ginawa ko nang bumili ako ng tiket pabalik sa gabing iyon, hindi ang sagot ko ay nagsampa ako ng kaso o inilayo ko ang anak ko o pinamukha ko sa buong angkan ng Kastilyo ang kanilang kahihiyan, bagamat ginawa ko ang lahat ng iyon. Ang tunay na bagay na ginawa ko ay ito. Tinapos ko ang kapangyarihan ng takot sa buhay ng anak ko. Tinapos ko ang paniniwalang may lola o ama o kahit sinong matanda na maaaring gumamit ng bahay, dugo o edad para gawin siyang kulang sa dangal. Tinapos ko ang katahimikang matagal kong inakalang kabutihan. At nang makita iyon ng pamilya, ng asawa ko na hindi na ako makikiusap, hindi na ako magpapakumbaba para lang matawag na mabuting manugang, hindi na ako papasok muli sa bahay na minsang nagkulong sa anak ko. Doon sila tuluyang namutla, hindi lang dahil sa takot sa kaso, kundi dahil naunawaan nilang nawala na sa kanila ang tanging bagay na noon ay lagi nilang inaasahang maaasahan nila mula sa akin, ang pagtitiis ko. At sa pagkawala ng pagtitiis na iyon, doon nagsimula ang totoo naming kalayaan.